pagdating niyo dito, makabutan niyo ang kapalaran nila. Eh, kinaupuan niyo mismo sa nakaupo. Talaga? Naku, sayang naman. Sana mas maaging nagkasakit si Clarita. Makikita ko kaya ko yun sa Clarita. Kataong darating siya ngayon. Ang patanong nga lang, ba't mo ba siya hinahanap? Mainam kong ganun. Ako yung sulat na isibigay sa kanya. Pagkatapos ng magahan, ay tumungo sila sa Salita Maraclara. Hindi nagkaksayahan ng panahon ang doktor at pinagsuhan at tinignan ng dila ng dalaga. Sinabing may sakit ang dalaga, ngunit gagaling kung susundin ng dalaga ang mga ibigay niyang gamot. Maria Clara! Maria Clara, anak! Hindi ka pwedeng pumatay! Wala kayong dapat pangambahan. Siya nga pala, Maria Clara, si Linares, ang aking pinsan. Sa ganun, ikaw ang hinahanap ni Carlicos. Hindi kita nakilala. Sapagkat umalis na ako, hindi ko pa nasisilaw. Ano gusto ngayon ng mga Carlicos na gulo para sa'yo? Padre, hindi na bibigyan yung pag-usap. Teka, sabi dito sa liham ay kailangan mo ng asawa at trabaho. Kung trabaho, madali lang. Marunong ka naman magbasa at magsulat, di ba? Siyempre normal. Natawa si Padre Damaso nang banggitin ni Linares na siya'y nag-aral ng abogacya sa Universidad Central dahil wala raw sa kanyang ayos at para siyang mahilig na dalaga. Si Elias ay porsigeng naglalakad sa kagubatan. Nang makarating na siya sa kanyang destinasyon, na may sumulpot na isang lalaki sa likod ng isang malaking batong buhay. Tinanong kung sino siya. Itinanong ni Elias kung nasaan si Kapitan Pablo. Magalak na binati ni Kapitan Pablo si Elias. Isinalaysay ni Kapitan Pablo ang kanyang karanasan. Parehas lang tayo na sinabi. Naunawaan ko ang nararamdaman mo. Ako'y nag-aalala nga lang sa paghiganti dahil maaaring maraming mapahamak na walang sala. Kaya mas nais ko muna na lamang ang pagpakalayo-layo. Pero kung gano'n, ito mo lang ang nagulat. Dahil kayo bata pa, kung nanaisip mo nga doon, sa isang taglay, sa isang madalyero, ang gampanan na lampanan na mamang na natukulin. Mayroon akong kilalang binatang maaaring tumulong sa atin. Bigyan lang sa atin ng pagkakataon at pagkatiwalaan. Kapag walang nangyari, pinapangako ko. Papasok ako sa grupo. Makasama ko yan. Paalam.